Sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay natin. Iniligtas ka, iniligtas ako, tayong lahat. Mula sa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan. Siya ay nagpakababa, nagsanyong alipin, sa katawang tao, sumulat sa tao, ano ang kanyang dinakila. Inaas siya ng Diyos Ama. Kung paano ganoon din kay Jose. Si Jose, isa rin naalipin, nakulong, at siya ay itinaas ang posisyon. Naging gobernador. Okay? Hindi sinisisi ni Jose yung kanyang mga kapatid. Dahil nandoon upang matupad ang katuwiran, ang plano ng Diyos. Ganon din ang ating Panginoon Hesus. Upang matupad ang plano, layunin, mapulpil, maganap, upang iligtas ang mga makasalanan. Paano siya itinaas? Because ginawa niya ng walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Babasahin po natin yung 9 to 11 na po sinasabi ron. Kaya't nga siya naman ay lubang itinahas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng nasa lupa at ng sa ilalim ng lupa. Ito upang ipayag ang bawat dila na si Kristo ang Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Ito po. Ang nagpapakataas ay bababa, sabi nga, ang nagpapababa ay tataas. Therefore, under the mighty hand of God, so that the proper time He may exalt you. Okay? So, kanina po, nabanggit po kanina. Okay? Ang kalooban, mga kapatid, ito rin pagnanasa, isang bagay na nais mong gawin. Ito ay malayang kalooban. Din ginagamit ito para sa pagsikap, tapang at paglutas. Ang salitang kalooban na ang salitang ugat na loob ay tumutukoy sa damdamin o emosyon nararamdaman ng isang tao. Maaaring ang kalooban ng tao ay maganda o masama. Ang kalooban ng tao ay madalas na ipakita sa pamagitan ng kanyang ugali. Kung ang tao ay may bait o may pagmamalasakit sa kapwa, masasabing maganda ang kalooban nito. So kinakitaan na magandang kalooban, mababang kalooban ang Panginoon Hesus. Doon pa lang nakikita natin sa kanyang ginawa. May pagmamalasakit siya sa kapwa. Mahal niya ang sino. Mahal niya. Ikaw, ako, tayong lahat. Kung bakit tayo narito? Dahil sa kanyang kababaan loob. Kaya sa atin, kung isa sa buhay natin, paano malalaman ang taong may mababang loob o may pagmamalasakit sa kapwa, masasabing maganda ang kalooban niya. Yung ikaw, nagboluntaryo ka, may kusang loob ka na tumulong sa anumang gawain. Kababaang loob, ito yung hindi napipilitan. Kababaang loob, ito yung nagsisimula sa puso. Ito ang pinakamainam na dapat nating may sagawa, mga kapatid. Dito sa Covenant of Grace, yes, starting ang panahon, isa sa atin, itataas ng Diyos. Walang nakakalam kung kailan o panahon. Parting araw, mayroong itataas ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang taong may mababang loob at pararangalan siya at papupurihan. Kung paano ang Diyos Ama ang ating pinibigyan ng parangal, papuri sa ating pagsamba. Sa ating pagdalo sa gawain ito, hindi ang ating sarili ang dapat itaas. Hindi dapat ang mga sinuman sa atin, kung hindi ang Diyos na makapangyarihan, ang ating Panginoong Hesus, ang ating patuloy na itinataas. Sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay natin. Iniligtas ka, iniligtas ako, tayong lahat.
Mula sa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan. Hirap, mga kapatid. Paano kung ikaw hindi namulat sa mga salita ng Diyos? Napakahirap na hindi ka makasunod, hindi mo magawa, minsan wala kang kapayapaan, minsan gulong-gulo ka, balisang-balisa ka, dahil ang buhay mo, ang sinusunod mo, ang sarili mo. Makasariling hangarin. Kailanman, wala kang kapayapaan, wala kang paglago, wala kang pag-unlad, wala. Kung ikaw nananangkas sa sarili mong karunungan. Okay? Kailangan mo ang mga mentors, kailangan mo ang mga lingkod ng Diyos. Okay? So lalo sa mga kabataan, kaming narito na matagapangarap, pagpahayag ng salita ng Diyos, ay mga senior citizen na. Pero salamat sa Panginoon. Still, nandito po kami, still alive and kicking, sir, sabi niya po. Still alive dahil sa biyaya ng Diyos.